62 verses 10 to 12. Psalms 62 verses 10 to 12. Dayon diha ayaw pagsalig sa imong pagpa-daog-daog, ayaw pagpaabot nga may kaayuhan kang makuha pinaagi sa pagpanulis. Bisan pang mudugan ang imong kadato, ayaw pagsalig niini. Sa makausa nag-ingon ng Dios, kaduha ko kini madungog na ang gahom iha sa Dios, imo o Ginoo ang gugmang walay paglubad. Ug gantihan mo ang tao sumala sa iyang binuhatan. So diha lang magampot ta. Laping langit no balana mo nga Ginoo nasa langit kagiya sa among kinabuhi o sa tanang naning kalibutan. Salamat kay Ginoo sa pagtibig sa among kinabuhi sa niaging gabi ug sa kapulayan imong gihatag kanamo Ginoo. Bisan pa man Ginoo sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo ang imong gipahulam kanamo karon nga kabuntagon. Salamat kay Ginoo bisan pa man Ginoo sa grasya kaluoy nga imong gihatag kanamo padayon Ginoo sa mga butang nga dili namo deserve Ginoo nga madawatan pero imong gihatag tungod sa imong kaluoy kanamo. Salamat kay niya na Ginoo nga sa karon nga kabuntagon kami nagdahangyo sa imong presensya Ginoo nga ikaw maguban kanamo sa imong panimbaho karon ug hinaot Ginoo nga na-focus ang among mga kasing-kasing sa pagpamina sa imong pulong o pagsimba sa imong sa espiritu kamaturan. Diha lamang kana lamang among ginampo at ginapasalamatan diha lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa mga Dios. Okay, maayong buntag. Okay, so yung atong tanawon ang tuig nanata sa last Sunday of, third Sunday of the month of April. And hapit na ta makatunga sa tuig 2025. Di ba kanina nakapaspas ang panahon karon, but again, salamat sa Ginoo nga nagkita-kita gihapon ta karon nga Domingo, karon nga adlaw, and nabulugid ko nga ang matag usa na ay kanya-kanya nga giadian na ay tagsa-tagsa nga bisa ko pa karon nga semana apan karon nga adlaw isa tag tinugha which is ang maserbisyuhan ng Ginoo sa sakto nga paagi. So yes, ako basahon diha sa Salmo 9 bersikulo 1 hangtod sa 2. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Isaysay ko ang tanang butang nga kahigulungan nga imong gibuhat. Tungod kanimo mag-awit ako nga malipayon, awitan ko ikaw mga pagdaig o Dios nga labing gamhanan. So, atong isaysay kung unsa ang mga kahigulungan nga gibuhat sa Ginoo sa pagtasatag sa kinabuhi. Kaya lagi, siya ang Dios nga nagbuhat sa langit, siya ang Dios nga tinubdan sa atong gininhawa. Siya ang Diyos na nagbuhat sa kalangitan sa atong kinabuhi. So, yes, tinuod nga siya Diyos. Busa ngayon nga siya daigon o pasalamatan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa igsoon, dina-encourage na mga matag-usa nga ubaniming sa pagdaig sa atong Ginoo. Ubaniming nga mag-awit nanha sa atong buhi nga Diyos. You
Hello. May buntag sa tanan? Buntag! Buntag, ang ako ang kuwan karon, ang ako ang task is ako ang announcements sa activities sunod semana o welcome mo welcome na ko ang tanan di ari ang matag-usa may buntag pag-usap. Luya ba eh? Sa taas nga kuan wala termolog kulangan baguro ni sa video. Kana may buntag sa tanan og lagi kina-welcome na ko ang mga bato nga nakaroon kay ate welcome day mag-usap. Kana welcome mag-usap day kana sa mga sa tanan kana welcome bisan unta long weekend ata karon dito unta na mga plano nga magpadagat pagpabukid para kana sa grasya sa Ginoo na ata karon diari sa pagsimba sa pagpaminaw diya sa pulong sa Ginoo kana o lagi mao gid ang pinaka-importante jud sa isa ka tawo mo nganong unsa puy purpose ng imo sa Ginoong tawo alang sa pagsimba kana sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kana lang og panday gina-congratulate din ako ang mga bag-o na to nga mga estudyante nga nakuha na graduate ka na. Yay, congratulations. Kasi nag-congratulate. Excited na guro ni sila mag-college mo. Before we came mag-college rin yun. Kaya ading, nilang dawin, ni Bibi. Insa po din nag-graduate ka, eh? Si Karen. Wala si Karen karon. Kaya congratulations sa inyo, ha. O ato mga announcements sa mga next week mga activities so mao ni ang prayer meeting kana lagi ang prayer meeting bagong set up ato ni aming prayer meeting then kuan mi daw na naguna-una daw may kuan daw ang opening dito sa Bagong Church naguna-una ang agi nga prayer meeting dito gid nahit gid sa kuan Bago dito bisag walay kuan bisag nagkalisod sa suga lagi padayon gihapon ang prayer meeting kana ang tanan yun nga ginkuan yun lahi ang setup yun dito bugnaw kayo diri gareklamo ta nga ikan pero dito may bugnaw kayo dito bugnaw kayo dito kaya ang problema lang ginato lagi sa lingkuranan way lingon na may mga banig suga lang yun mag-isod yun ang mag-preach bitaw kay wag dire balhin na po din diyan kana yun kana gina-encourage ang sa karon siguro nga prayer meeting marag diri lang siguro na gina-encourage ang matag usa sa pag-appeal sa ato ang prayer meeting musugod siya gihapon sa 6:30 padulong alas 9 kana importante gid kayo sa ato ang mga Kristohanon sa ang pag-ampo o kana encourage ang tanan usab sa pag-invite sa mga atong mga kailang sa atong mga pamilya na gina-encourage yun ang tanan sa pag-appeal. O next sa atong Sunday service palakpakan na to kana dako kita pasalamat din sa Ginoo nga padayon ta bang Sunday service diari last Sunday di po man last Sunday karon no dili pa last Sunday kay murag dito na ta dito na kana yes lahi na pud layo na kana ako tagpasalamat yun wa yun nagundang atong Sunday service diari kana sa grasya sa Ginoo o kaluoy yung mga provision yun nga padayon ka sa atong Sunday service diari kana magsugod gyapon 9:30 padulong 11:30 AM gina-encourage gyapon ko ba yun sa ang matag usa sa pag-invite sa mo-attend sa atong Sunday service kana mo man gyud ang importante gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo yun kay mao man ginagahatag sa ato ang kinabuhi kana direksyon sa ato ang pag-aadtuan o kamatuoran kana dire na to madunggan sa Sunday service sa preaching kana ang kinabuhi gyud nga dapat nato aton. O next kaning discipleship ang discipleship nato natunga ni sa nagkadaydeya nga natay men family life o sa young women natunga gyapon sa duha kana ang ato discipleship kuani siya ang Bible gyapon ang isgutan kana Bible gyapon ang isgutan sa men
Wednesday kanang men gyapon kay karon last Sunday daw magtapok daw ang mga men kana gina-encourage sa mga laki gyud sa pag-attend sa ato ang men's fellowship kana gina-encourage sa matag usa o sa young kana gina-encourage gyapon na dagan sa mga young sa youth fellowship o kanina sa youth fellowship gina-encourage day ang matag usa nga mga youth natay youth fellowship paghuman karon kana diri na magkaon o pabili na lang ang pabili na lang ang mga youth kana o nay program gihapon na kuanon o exciting na ay mga pasabog si Teacher Regine kana nay program ito gina-encourage yun o dili na siya boring ang kuan yun dili na siya boring ang kaning youth fellowship na to tungod kay mo gyapon dito na to mabalaan sa mga youth nga kung unsa ka importante gihapon ang pagpaminaw kana direksyon samot na sa mga incoming nga mga college student kana may gina-encourage mo sa pag-apil ani o kana mas malig-on ang inyong ang inyong pagtuo mas makabalo kana kung unsa ang dapat tuo hapon. Next, social media account kanina sa Jamsi Balay-Balay na atay social media account dyan gina-encourage ang matag usa sa pag-like o share sa mga kuan sa ato ang mga ginapang-post ang ato mga gipang-post na diari mo ni ang mga gapangitabo o kana ma-update pud ta sa ato sa mga activities kana sa kung unsa mo gud kay nay mga nay mabago-bago na mga schedule o dire sa ato ang Jamsi Balay-Balay page ga-post ni sila dire kung sa atong mga update. O ginagyo po ang tanan po sa pag-share. Sa pag-share, alo sa mga tanan karon na yung Facebook, na yung Facebook o makabasa, makabalo nga naanay Jamsi Balay-Balay na Jamsi Balay-Balay diari o kana sa ana nga pamaagi ma-invite kana maka-invite gyapon. Next, Kids Sunday School ang ato ang kids teacher karon si Teacher Ate Merlin. Siya ang ato ang teacher. O kana lagi sa mga ginikanan gina-encourage pud mo sa pagdala sa inyong mga anak pud. Kay tungod kay naapod sila ilahang mga ilahang activity di lang na basta-basta na activity kundi ang napod sila kanang ang Bible gyapon ang ilang ginakuan yun ginatun-an ginastorya sa teacher nila kana mintras bata pa yun nanay matanong nga pulong sa Ginoo diya sila kasing-kasing gunahon kana gina-encourage sa mga ginikanan sa pagdala sa ilahang mga anak. Next, tithes and offering kana sa atong tithes and offering nalang ko'y sa atong offering nalang ko'y basahon dari sa Santiago 1:9 padulong sa 11 ani dari nag-ingon dari ang mga kabus nga igsoon angay malipay kay pauswagon sa Dios ug ang mga dato nga igsoon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak nga balili ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili ug ang bulak niini mularag ug mahanaw ang iyang katahom sama niini ang dato pakulahaw lang ang mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang mga tinigog o atong basahon po diari sa Santiago 1 versikulo 17 gyapon ana diari ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Kana sa kaninga passage ng
very important is kita nga mga tao yun na natay mga tinguha yun natin mga tinguha sa atong kasing-kasing nga atong kuhaon o sa ato ang pagkuan sa ato ang pagtinguha bitaw nga paminaw nato nga dili ihatag sa Ginoo ba kitay mangulo bitaw kitay mangulo sa kuan niya wata na nalimot ta sa ato ang Ginoo nga mo day provider nato mo atong provider niya sa atong pagkuha pud sa atong mga tinguha mawala ta mag-antos ta diya sa kuan diya sa kalibutan kay tungod kay nagkuha na ta nagdali-dali wala na nalimot yun ta kung sa atong provider kung dili ang Ginoo ra bitaw wala na ta nagsalig sa Ginoo kundi nagsalig na ta sa ato mga desisyon sa ato ang nagsalig na ta sa ato ang kuan sa ato ang kusog wala ta nagdepende diya sa Ginoo kana lang ato una-una lang gid ang tanan giingon pa dito sa DCCT ang tanan nga gikan maging sa Ginoo kana Diyos, Lord, salamat kay Ginoo sa karong adlaw. Salamat Ginoo sa grasya, Ginoo imong gihatag sa kinabuhi man Ginoo. Labi na Ginoo sa karon Ginoo. Salamat Ginoo sa oportunidad Ginoo nga magasimba ni Ginoo makapaminaw sa pulo. Lord, ikaw panalangin sa mata ko sa Ginoo na madawat nila Ginoo portion ng Ginoo karon sa ulong man Ginoo ikaw pasabot Ginoo bisan mo pala espiritu Lord God. Ulit man Ginoo na madalag Ginoo imong pulong man Ginoo kung makinabuhi Ginoo sa hangtod Lord inapugyan na mo dyan kanino wala hindi mo buhat Lord kung wala ka
pagkahod karon. Ubanimin ninyo nga maawitan nato ang Ginoo sa tingog anay nga mapaubsanon nga kasing-kasing. Lagi ingon pa diha sa Salmo Kapitulo 5, versikulo 4 hangtod sa 7. Diyos ka nga dili mahimuot sa dautan ug kanimo walay dapit ang kahiwian. Dili ka buot nga moatubang kanimo ang mapahitas-on. Ikasilagan mo ang tanang mga dautan. Gilaglag mo ang mga bakakon. Gisalikway mo ang mga bangis ug limbungan. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay. Makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod. And yes, indeed, dili tungod sa atong kusog, dili tungod kay naata sa maayo nga sitwasyon, dili tungod kay ligon pa ang atong panglawas na naata diri karon. Ang dako nga hinungdan mao ang gugma sa Ginoo. Tungod sa iyang gugma nga gihatag niya sa Jesucristo na mo'y nakapahimo nato nga makasulod sa iyang templo ug makahatag og mga patay kaniya. Kay in the first place, dili ta worthy, dili ta deserving bisan gani ang pagtindog sa pultahan sa iyang templo. But because of His grace and mercy, here we are. Anytime pwede makaawit ka na kaniya kalawiton. Anytime pwede makapasalamat ka na kaniya. And let's not put that into waste. Dili na to siya sayangan nga privilege na gihatag sa Ginoo. Let's make the most out of it. Paghatag ang tanang pagpasalamat, tinud-anay nga pag-awit kanha sa Ginoo. Kay ang ngayon siya sa tanan. Kay siya ang atong dalan, siya ang atong kamatuoran. Ug tungod kaniya na angko nato ang kaluwasan. So, brothers and sisters, we are encouraging you. Let's take this privilege na maawitan natin. Yes, O God. Indeed, Lord. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong grasya, sa imong kaluoy. Sa matag adlaw, pinahatagan mo kami og chance, O God. Chance to be better, to do better. And chance, Ginoo, nga mainhan ka. Mabuhat ang mga butang na uyon ug subay na sa pagtutubo. And right now, Lord, tabangin mi nga maawitan ka sa paagi. Maawit ang mga pagday, Ginoo. Pleasing sa imong pandungo. Ug makita nito ang tagsa-tagsa ka kasing-kasing nga pleasing sa imong mga tao, Diyos. So God, give
ang ngayon kang simbahon sa mga Diyos. Imo lang ang mga pagkain ko, Diyos. Kanimo lang ang kadungganan. Dili ko
Balaan og langit John nga mahay. Bubuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga naaniini. Salamat Amahan sa kinabuhi nga kanunay gid mo ginahatag kanamo. Sa grasya sa kaluwas Ginoo. Bisan dili kami tapos paano padayon ka ang imong Ginoong pasensya taas kaayo. Karon kami agad Ginoo sa maong grasya. Salamat ni kabuntagon sa pribilehiyo nga usab makakanta kami kaampo. Bawo sa tanan kadungog sa pulong nga naghatag og kinabuhi. Pulong Ginoo nga naghawas kanamo gikan sa kangit-ngit adto sa kalayan. Salamat Ginoo sa kanunay Ginoong pag-remind kanamo sa pagpaubos sa mong kagalingon bisan pa sa tanan ng mga pagsulay sa tanan nga mga problema tungkol sa mong kinabuhi. Ug ang ngayon namo nga masabtan ang imong kabubuton. Kay kana kung masabtan namo ang imong kabubuton, dili lisod kanamo ang pagpaubos sa mong kagalingon. Salamat kay Amahan, ginatugyan mo na ako ang tanan diha kanimo. Maya pinabalik sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang likod ang tanan, maayong buntag. Happy Easter Sunday sa tanan. Sa dili pa musugod atong i-greet atong isip kakilit kay kita musugod nga dili okay atong ginhawa. No? Kaya yan kita para sa pagsimba sa pag-alagad sa tumbuhi nga Dios. So karong buntaga dili ninyo makita ang atong host pastor tungod kay nasilay conference nga tuwa sa Manila karon sa tanan nga Jamsik nga church. Tuwa karon sila dito uban ni pastor ang iyang asawa. O unya pa sila makauli sa hapon. So mao nga ako'y itagag tahas sa paghatag og mensahe sa Ginoo karon. So tungod kay mo lagi kung matud pa sa uban nga igsoon nato sa pagtuo ang pagsilibrar man sa kining pagkabanhaw sa atong buhay nga Dios. So dili ta magtakol about sa 7 last words ng lahi ang atong pangkaron. Kay nganuman ang atong tuunan gid karon kung paunsa nato mahibaluan, kung paunsa nato ang pangutana ba sa tuwa kung nailhan o nakabalo na ba kita kung kinsa si Jesucristo. Kay mao kana ang foundation sa atong pagtuo. Kung nailhan ba ginato ang atong gisimba. Kay once nga mailhan nato atong gisimba o gialagaran, tanan nga mga kinaiya nga iyang gibatunan mabatunan mo sa nato. So muna pinaka-importante nga atong basihan karon atong hatagan og dako kaayo nga value. So ginahangin na ko ang tanan nga maminaw lang gyud kay wala ko kabuhat og PowerPoint. Focus lang mo naman may mga Bible. Yeah. Sunda lang ninyo kung unsay atong patukuran karon. So atong topic karon dito gyapon ta sa 1 Peter no. Atong last nga ako'y nag-preach dito gyapon ta sa 1 Peter chapter 2 verse 13 to 14. Nag-ingon diha, tungod sa Ginoo tahuran ninyo ang tanang nangulo, ang emperador nga maoy labang pangulo, ug ang mga gobernador nga iyang gitugyan sa pagsilod niadtong pag nagbuhat ug dautan ug pagpasidungog niadtong nagbuhat og maayo. So kana ang diha magtuyo karon ang atong topic. So dili pa gina-welcome na po ang tanan, welcome sa church, sa tanan nga naa dinhi. Salamat kaayo nga diri kita nagpaingon nung daghang kitag paingnan karon. Magsilibrar nga pangaligog dagat, ang uban tuas bukid, nagpabuknaw. Kita po dinhi
diri kita gi-priority nato aron pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So sa English pa to, sa 1 Peter chapter 2 verse 13 sa GNT nga version, makita nato diha kung atong mabasa ang sulat ni Apostol Paul Pedro sa mga magtutoo. Ano diya? For the sake of the Lord, submit yourselves to every human authority, to the emperor, who is the supreme authority, and to the governors, who have been appointed by Him to punish the evildoers and to praise those who do good. So makita nato diha nga submit. So kana karon ang atong discuss ang about sa submission. Submission. Dili bot pasabot ka kanang submission kanang tawhanon lamang nga kinaiya. Sa previous nga mga isgutanan nato gisulti nako sa inyo nga kining kinaiya nga atong takol karon sa 1 Peter mo kana ang kinaiya ni Hesukristo. Kung mabasa ninyo din hatanan from chapter 1 payon sa chapter 5 sa 1 Peter, nagpahibalo si Apostol Pedro sa kinabuhi o kinaiya ni Kristo. Nga gani pa, nag-ingon siya nga nag-set na si Jesus Christ og example nga aron atong sundon. Kung unsa ang mga kinaiya nga naa dinhi gisulat ni Apostol Pedro, mao kana ang kinaiya ni Jesus Christ. So karon, ang kinabuhi sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo sa dili pa ta moadto sa atong karon. Atong palandungon nga si Jesus Christ sa chapter 3 verse 18 sa 1 Peter, itong makita diha kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Di patay siya ingon nga tao, apan gibanhaw diha sa Espiritu. Kung makita nato nga pulong nga igsoon, sa may atong mga parandungan. Kay si Kristo namatay makausa lamang tungod sa atong mga sala. So karon mo na angay nato nga i-celebrar ning adlaw karon sa Domingo. Ang kinabuhi, ang pagkamatay, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ tungod ug alang kanimo ug kanako. Nga kita dapat ang mamatay tungod sa atong mga sala. Apan si Jesucristo iyang gi-shoulder, iyang giangkon ang atong mga sala aron kita matagan og kinabuhi. Kinabuhi igsoon. Nga gani pa tungod na ng kinabuhi, tungod na ng pulong nga mo'y nakapabago kanimo ug kanako. Pinagi sa pulong sa Ginoo, nahimo kita ang mga born again. Born again in a sense that ikaw bago na tao pag-usap, dili sa tawhanong pumagi, kundi dili sa pulong sa Ginoo nga naghatag og kinabuhi. Mo na karon kita as Christians, born again ta tungod sa pulong sa Ginoo nga nakapabago kanimo ug kanako. Sa dili nato hatagan kanang dili nato makaingon tang walay bili ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo may naghatag og kinabuhi. So tungod niya na ng mga kinabuhi, nag-ingon din na ang atong isgutan karon nga humility is the foundation of submission, but pride leads to destruction. Humility is the foundation of submission. Kung moingon kag foundation, mo na pinakauna, priority, sukaranan, pundasyon. Nga kung di lagi kumugtukod ka o usa ka balay, ang pundasyon ana ligon tungod kay kung ikaw nakabalo kung unsa ang pagtukod ang balay, magtukod magkalot pag ikadlawon kaayo, buhusan nimo og dagkong bato, simento. Then butangan dahil nimo og katong karon nga kuan na, simento na. Ligon kayong pundasyon. So sa atong topic karon, humility or pagpaubos. Ang pagpaubos mao ang pundasyon nga makatahod ka, makasubmit ka either
sa human authority, sa earthly master, o sa isig katawo nato, labaw sa tanan sa Ginoo. Tungod na inyong pundasyon nga humility. Kung naghari na ang pagka-humble sa imong kaugalingon, dili lisod sa imo ang pag-submit. Tungod kay ang submission naa ang pagpaubos. Dili ka makahimo magpaka-submit igsuon kung ang imong kasing-kasing una-una mapahitason. Sumaw na diha nga sa contrast anang submission is pride. Nga unsay mabuhat anang pride? Distraction sa kinabuhi. Sumaw na karon ang isgutan nato igsuon. Sa previous nga atong isgutan nga atong na discuss dito ang mga kinabuhi sa mga king kaniadto, si King Nebuchadnezzar nga grabe ang iyang garbo nga wala na niya gihatagan o pag-ila ang Ginoo nga Dios nga mo'y nagbubuhat sa tanan tungod sa iyang garbo mapasaglubo niya ang kasing-kasing nga wala na ang iya o nahimo pa gani siya nga usa ka mananap tungod sa iyang garbo. Nga kinsa pa ganito ang uban nga kuan dito si Hezekiah sa iyang pagkagarbuso nahimo pod nga dili malampuson niyang kinabuhi tungod sa garbo nga nagpatigbabaw. Nga napag dito ang kinabuhi sa naglid sa mga Israelita kaniadto nga mausab gyapon ang kinabuhi. Sumo na karon nga angay nato sabton kung unsa ka importante ning humility and submission. Kasi kita ang ingon nga ang pagpaubos, ang pag-submit, ang pagtahod. Pero dili kayo mura o importante. Tungod kay di nato masabtan. Mo man ang lisod nato i-aplikar sa atong kinabuhi kay di nato masabtan ang pulong nga atong sigid kadunggan. Muna karon igsuon. So, mo to ang mga kinabuhi sa mga hari kanit even si Satan. Mo man gyapon na nakapa down sa iya nahimo na siya nagrebel sa Ginoo. Nagrebellion sa Ginoo tungod sa garbo nga gusto niya nga mahimo siyang Dios ug labaw pa sa Dios. Atong mga desires sa kinabuhi. Yun dapat nato na ipadayon. Distraction gud ang padayon na igsuon. Unya karon igsuon nabala na nato ang mga kinabuhi biblically sa mga tao nga nag-agi niini. Nga gani pa unsa man gyud ang ipangayo lang gyud nga angay batunan. Angay nato nga kinabuhi. Sa usa ka tawo nga ang kahipalugikan gyud sa Ginoo. Si Agor, katong hisgutan nato sa Proverbs 30 verse 7 to 9. Ato makita diha, mao ni ang knowledge o kining wisdom nga nagikan sa Ginoo nga mao kana kung mabasa nato diha igsuon sa Proverbs 30 verse 7 to 9 ang prayer ug true wisdom nga gipangita ni Agor. Nga gani pa batanon pa kani sa Agor. Kung mabasa nato tanan diha sa Proverbs sinulat kana ni Solomon, unsa may nakita ninyo sa kinabuhi ni Solomon? Daghan kay sa gisulti nila nga walay kapuslanan ang kahibalo nga kalibutan. Ana siya si Agor, makita nato diha sa Proverbs chapter 30 verses 7 to 9. O Dios, nangayo ako kanimog duha ka butang. Ihatag in taon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Unsa man kini mga butanga? Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakat ug ayaw ako himuang kabos o dato. Palando nga ang pulong ni Agor. Ang iyang ipangayo sa Ginoo nga mapalayo siya sa mga bakat. Ug dili usab siya gusto mahimo nga kabos o dato. Fair lang. Naalang siya tumatong dili pod dato, dili pod kabos. Kanya naman. Ana siya. Hatagi ako pagkaon nga igo sa akong gikinahanglan. Unsa man message ana? Ha? Ang message ani hatagi ako pagkaon nga igo
sa akong gikinahanglan is kini dapat nga kontento lang ta kung sa ihatag sa Ginoo natin. Kontento lang ta. Kay kung maghimo ta sa tawhanon nato nga mga design, diya magsugod ang rebellion nato sa Ginoo. So na nga verse. Kay kung mahatagan mo ako og sobra, tingalaw niya dili na ako, makaila ka nimo. Yes, indeed. Kung kwarta na kay ka, kung grabe na imong possession, kalimot na kas Ginoo. Dili na ta makaila sa Ginoo kay nagsalig na kas bahandi. But then, ana siya. Apan kung kabus usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat ug maulawan ko ang akong Dios. So ang nagyan pangayon lang yun is pagkaon nga igo lang kaniya. Butang na lang kaniya. Kana wala na sobra, wala na kulang. So usab kana lang atong palandungon karon. Nga di ta mangayo nga butang nga dili kabubuton sa Ginoo. Mailan na to ang kabubuton sa Ginoo nga ihakad kanato. So kay di ta mapalayo sa pulong sa Ginoo. So kana. So karon Ginoo, karon mga kaigsunan, ana pa din sa atong hisgutanan. Humility is a foundation of submission. Submission is the fundamental attitude of spiritual maturity. Kung atong sabton, ang pagpaubos mo ang pundasyon nga makatahunta, makasubmit. Kaya ang submission, usaw-usap ka pundasyon sa kinaiya nga nagpaila nga mature ta spiritually. So kung naanali ang humility and submission, pag pasabot, ikaw, igsunog ako, mature na spiritually. So karon, tanawon sa nato ang meaning sa Greek word aning humility. Nasulti man ako niya last pero basig nalimot na punta. Ang Greek word sa humility, which is tapinos, nga ang put pasabot ana, nara, humble, lowly, or low of social status. Makita na to diha nga kini mga kinaiyaha mao kini ang ikaymutan sa Dios. Humbleness, state of recognizing one's dependence on God. Kaning pagpaubos, igsoon, mao ni nagpaila nga kita gadependa sa Ginoo. Nagpailaw ta sa Ginoo. Nagpaubos ta sa Ginoo. Kining humility. Nga kini kinaiyaha mao kani ang gi-highlight sa Ginoo sa pag-ingon niya. Usa may purpose sa pag-ingon sa Ginoo. God opposes the proud and give grace to the humble. Mao na gi-highlight niya nga kinahanglan mapaubsanon ta. So, kay ngano gidungtan niya ang mga garbuso. Pero ang mga mapaubsanon tagan niya og grasya. So, mo to, tapinos, humble. So, unya makitaan pag inato, unsa man yun kinaiyahan ni. So, submission, ang Greek word ani is puputaso. Ngambot pasabot, to arrange under. Puputaso, to arrange under. Ano siya? Ngambot pasabot niya na, sa arrange under, submitting to someone of higher rank. Nga, bot pasabot na nga, gidawat nimo mauyunon ka sa imong superior. Mo atong isulti ni Apostol Pedro dito nga kinahanglan nga mo submit mo sa human authority labaw sa tuwa. Tungod ba sa mga tao dili for the sake of God nga nagpaubos ta, nag-ilata, nagsubmit ta sa authority, even sa leaders of church, sa elders ug sa matag-usa kanato. Ang igsoon. So mo kana ang pulong karon. So makita niyo da under, to arrange under. Kaya naman asa man ni nag-reflect ni nga mga instruction, kini nga makinaiya reflected ni siya sa kinabuhi ni Jesus Christ nga atong makita dito sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Kung atong tanong diya sa English version, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Makita nato din ha
nga kining duha ka virtue but pa sa virtue is kinaiya ang kining humility and submission makita nato mismo sa kinabuhi ni Jesus Christ. Niini, ana siya dia. Tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo. Sugad chapter 2 verse 5 to 8. Yes kana. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Nga unsa man? Nga mao kini. Una, bisan sa Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Kung atong huna-huna si Kristo, Dios kina siya. Gikan sa langit, abot resyuta nagpakatao siya. Pero siya yang ipili. Wala siya nagpabiling tupong sa Dios. Unsa man? Ang iyang ikinabuhi ni kalibutan. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton. Kaugalingon niya kabubuton. Gibiyaan niya kining iya katungod og nahimong nahimong usa ka ulipon. Natao siya sama sa kasagarang tao. Sa English ana sa ESV version, makita nato diha ang word nga humble nga ipakita ni Jesus Christ. Ana siya? But emptied himself. Gi-empty niya ang kaugalingon ni Jesus Christ by taking the form of servant. Kung makita nato ang Ginoo, grabe nga transformation. Gikan sa pagka-Ginoo, kung Ginoo, makagagahom sa tanan. Pero iyang gibiyaan, iyang gitake ang form as a servant. Kasi pag indiyano nga tao nga sama, dili makaluluoy pagyot. Servant pagyot. Kung kaniadto nga panahon, kanang servant, kanang usa ka ulipon, slave, ikaw tanan ang trabaho ana, kung usay buhaton sa usa ka panimalay kung asa ka kabuta. Mo na ikuan ni Jesus sa kinabuhi. Nga may mo sang servant, ana siya, being born in the likeness of men, nagpakatao siya sama kanato. Nga ubos pa kanato nagpaka slave siya igsuon. Sa ano lang siya? And being found in human form, He humbled Himself. Humility. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, and even death on a cross. Makita na ito diya sa mga igsoon nga, becoming obedient to the point of death, submission na kay Jesus Christ sa iyang Ama. Submission even to death. Bisan sa iyang kamatayon, iyang isubmit niyang kaugalingon, tungkol sa iyang kinaiya nga humility na sa submission. Mao kana ang makita nato diha sa kana nga verse, makita nato ang humility and submission of Jesus Christ, which is mao na iyang gihimo nga sukaranan, gi-example niya kanato aron mo po na atong ikinabuhi as a true Christian. Now, human naman taan na mga kinaiya ato sa kuno ning opposite anang humble, kining proud. Kung moingon kag proud o pride, ang Greek word aning proud is hoperipanos. Hoperipanos. Ngambot pasabot sa hoper, over. And final is to appear. Kung atong diretsyon nga kaning proud, someone appearing above others, showing oneself above others. So kuwahi ra kayo kung ado na kay humbleness, no? Mapaubsanon ka kaning garbo, showing others above. Kaya kinahanglan taas gyud ka. Garbo, mapahitason, arrogante ka kung naa na sa imong kinabuhi karon. Mao na nga kung atong balikon ang result, ana siya, ang result sa humility, submission, but pasabot na nga dependence sa Ginoo. Gikan sa humility, nagdepend ka sa Ginoo, ug tungod ana kay nagdepend ka sa Ginoo, na kay life, kinabuhi, kaluwasan. But then, diri sa garbo, kung mapahitason po nimong kasing-kasing, kung mapahitason ka
Kung kining haughtiness mo na mapahitason, haughtiness, not dependence on God, wala ka nag-depend sa Ginoo, wala ka nagpailaw sa Ginoo. Unsay sunod na? Rebellion. Tungod kay wala ka nag-depend sa Ginoo, nagsalik ka sa mong kaugalingon, nag-rebel ka sa Ginoo, unsay sunod na? Destruction. So makita na to, igsoon, whether asa ka na sa humble nga kinaiya o sa pride, nakabalo na tapos sa ipadulngan na natin, mga igsoon. Nga gani pa, sa atong mga previous nga nasgutan nga, di gyud ganahan, masilag yun ang Ginoo sa kanang garbo, nasgutan na karon. Ana si Apostol Pedro nga magtotoo nga iyang ipadadaan sa sulat sa previous na to nga isgutanan. Nga kani mga recipient sa iyang sulat nga mga magtotoo, mao kini ang mga magtotoo nga nakatibulaag dito sa nagkalailaing lalawigan sa Punto, sa Galacia, sa Cappadocia, Asia o Bithynia, nga mao kini ang mga Kristiyanon nga nakatibulaag kung atong balikon unsa may rason tungod sa tungod sa mga kining mga persecution sa mga taga-Roma tungod lagi kay si King Nero, iyang gisunog ang empire sa Romans ang gipasangilan mo ang mga Kristohano. Mo ning nakatibulaag na sila sa nakadayang lalawigan. And then kani nga sulat gitabangan siya ni Silvano o Silas nga diin si Silas na po si Silvano ang nagdala sa sulat padong ngadto sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag. So ang main idea nga anong nahitabo ni nga gisulatan ni Apostol Pedro tungod kay nakatibulaag sila tungod sa persecution sa mga Kristohano. Karon, unsa may giingon ni Apostol Pedro sa chapter 5 verse 5 to 6 sa English version lang palihog ESV. Ana siya din na 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang main nga rason nga nung nagsulat si Apostol Pedro ani mga igsoon, aron makinabuhi sa mga Kristohanon ang kinabuhi ng gibatonan ni Jesus Christ. Kung atong kuano na ang base subject mga kaning younger, ang sit up ani para sa simbahan mga Kristohanon. Ng mga batanon, kinahanglan magtahod ka sa itong mga leaders, sa itong mga elders. Disciples, nga mga elders, mga leaders. Itahod na to na sila. O dili kay mga elders lang. Matag usa ka na to, tahon yun na to. Then, ang atong isgutan karon is kining clothe yourselves. Sa GNT nga version na ng kanang nga verse, kanang chapter 5. Balik ko sa GNT version. Makita na to din ha, nga ana siya. In the same way, you younger people must submit yourselves to your elders. And all of you must put on the apron of humility. So dito, sa pika sa ESV version, clothe yourselves with humility. Diha, put on the apron of humility. Kaya nga naman, kanang humility, clothe yourself with humility, ang best example yun ana, kanang kining slave nga magsuot og apron. Magsuot og apron sa tanan niyang trabaho aron dili mohugo ayang sinina. Iput on nimo ang imong apron. Subot pasabot na Apostol Pedro ana nga. Clothe yourselves with humility. O put on the apron of humility. Nga ambot pasabot nga na igsunan ko atong yung sabdo. Nga bisan asa ta madto. Oras, minuto, adlaw, tuig sa atong kinabuhi. Dadon na to kanunay ang pagka-mapausan. Dili tayo nung paubos ko karon kay Sunday. May mo kong humble karon kay nagsisimi. Kasi makita ko sa itong leader na di ko humble. Mag-apil ko prayer meeting kay magpa-humble ko karon.
paubos ko kay makita ko sa akong leader. Put pasabot aning clothe yourself, put on the apron of humility. Matag karon og unya ato ning ikinabuhi igsoon. Dili lang diri sa balay ang puanan, pagpamauli nato karon, mao gyud na dapat ang atong kinabuhi. Humility. Bukat kaayo igsoon. Bukat kaayo. Pero law of the God is law. Law of God is law. Palaot sa Ginoo, palaot yun mas Ginoo. Ay mo buhatan. Kung mayon sa pagpaubos, be humble. Mag-humble yun ka. Kaya naman, nganong pirmi man Ginoo ito isuot. Nganong pirmi man Ginoo ito i-put on ang apron sa humility. Kay aron ang imong garbo o akakong garbo matabunan ni anang pagmapausanon. Dili nimo magamit imong garbo tungod kay nang patigbabaw, imong isuot, imong i-put on is humility. Mo na igsoon nga ikaw na ug ako ang makabalo. Kung unsa ang mag-dominate, kung unsa ang maghari sa imong kasing-kasing una-una, garbo ba o humility? Ang ingon din sa Bible is every now and then kinahanglan magkinabuhi ta sa humility. Mo nang masabtan siya din ato masabtan ni nga sige balik-balik humility. Karon nasabtan na nato ana day dapat. Nga dili lang basta-basta ningon sa nga isa ni na lang humility. Isa ni na daw kun literal nga pag sabot isa ni na ang mapausan sa simbahan paggawas ng sikat. Grabe po nga. Ngano din? Nawala na ang pagka-humility. Gihukas na. Gihubo na, kinasuko na. Di patigabaw na po ng garbo. Now, Christians, truly Christians, saan man nato ni? Mabuhat ba nato ni tawhan ng nato ni ang pagpaubos? Ang kaning submission? No. Mo bitaw nga kinahanglan mag-depend kita sa Ginoo. Unya, kung saan nato pag-depend sa Ginoo? Kung kita mismo sa atong kaugalingon, wala nakaila, wala mahibalo kung unsa gyud kay ang knowledge sa Ginoo. Knowledge sa Ginoo. Lahi ra tong nakaila ug lahi ra tong kahibalo. For example, moingon ka na sa imong mga anggal. Kaila ka ni kuan? Oh, kaila ko ato. Igo ra ka na kaila. Pero wala ka nakabalo kung kinsa o unsa ang iyang kinabuhi. Now karon, unsa may pasabot nako? Nakaila ko sa Ginoo. And then wa ka igo ra nakakaila sa Ginoo, wa ka nakahibalo sa Ginoo. Wa kay relationship sa Ginoo. Wala tay relationship sa Ginoo, mauna nga kutob ra ta sa pag-ila kaniya. Lahi ra man gid na nakaila ka. Yes, nakaila ta. Pero wala tay relationship sa Ginoo. Asa man ni magikan ni ang kanang pagmapausanon nimo, ang imong pagtahod, pag-ila sa elders, pag-ila sa human authority, even to God, dito na sa pagsabot, sa pag-understand, sa knowledge sa Ginoo. Knowledge sa Ginoo. Now karon, a truly humble person will give allegiance to God, obey His commands, and follow His leadership. Nga makita nato dito sa Matthew chapter 10 verse 38, nag-ingon dito, Matthew chapter 10 verse 38. Ana dito, puno. Ang dili mupas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Sa daw giingon, ang dili mupas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. True humble person
Kung mapaubsanon ka nga tao, muubi ka sa Ginoo, muubi ka sa iyang commands, o mo-follow ka sa iyang leadership, mo lang makababuhan na nimo ang pagpasan sa cross, o musunod ka sa mga command sa Ginoo. Pero sa tumakita sa Facebook karon dagan tayong pasan ng cross. Ibunal-bunalan sa diya, kung gisumbag kay nang ibunalan siya sakit kayang likod. Pasan sa cross niya ibunalan. So, diyan mo makita. Diyan nato makita nga dili kita si Kristo. Listen yun ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kaysa panahon niya si Jesus Christ ang pasan sa cross. Bisag ulata siya, wa man isinipalos. Kalupog na siya. Saan diya po na yung cross? Yan ay magsuon-suon. Mag-imitate sa kinabuhi ni Jesus. Usara ka po na, ipalos na nun. Sakit kayo, ibunahan niya. Kani nga verse 5 man literal nga imong yung pasanon ang cross. Kani pasanon lugar niya to. Nya musunod ta kang Kristo. Kapoy ra. Pasan ka kapoy, sunod-sunod ni Kristo. Kung pasabot na nga imong isurrender ang imong kaugalingon. Deny yourself. Kung unsay gusto sa imong kinabuhi, dili nimo na buhaton. Kaya ang buhaton nimo ang kabubuton sa Ginoo. Mo na ingon nga pagpasan sa cross. Matag-adlaw nimo nga mga problema. Matag-adlaw nga trouble. Matag-adlaw nga challenges sa kinabuhi imo ginagdadon. Nga dili lang ikaw ra kundi apilang imong kauban nga sa pagtuo. Pasano nimo ang problema sa imong isig ka matuto. Nga dili lang ikaw kundi kitang tanan. Mo nang moingon ta karon nga simba-simba di mo simba kay gusto. Nangalagat man gusto Ginoo. Madto ko simban makadungog ra gusto ng problema sa mga kauban dito simbahan. Dugang-dugang po sa problema. Which is mali siya nga sense. Kay gitawag ka sa Ginoo nga dinabangay. Pasan sa cross nimo nga kaugalingon pasan na pud ang cross sa imong kauban sa simbahan. Katong nagluya. Katong nawala na pataom imo tong sira nimo tong dasigon mo na trabaho nato. So sugod deta nga kita ra pud ang nagpadayon nalikon sa pagtuo nga itong isig ka ingon nagkalupog-lupog na tungod sa nawala na paglaom niya. Kita kahabi na itong likon man kus pagtuo. Saktan ako na siya laylay mo nagkalawasa. Iya mo nagkalawasa. Di na mao. Dapat pag tinabangay ta. Mo nang adiligid pwede nga ikaw ra maging usara, nga dito ra kas balay, di ka mapil discipleship, Friday prayer, halimbawa, tungod kay ang tanaw nimo kay katulad pong mga sayop sa imong mga isig ka tao. Sige simba-simba pag abot na ito, yaw-yaw na po nas balay. Madili lagi ta magtanaw sa atong isig kaingon. Kay madiskurahi kita, madiskaral ta. So, put on, ana siya? Put on the apron of humility. Clothe yourselves with humility. Timan ni Igsoon. Timan ina nga pulong. Nga dili lang sa karon nga magpaubos ta. Kundili hangtod nga niapatas kalibutan. Hangtod nga di kitagaan patas kinabuhi sa Ginoo. Magpabilin ta nga humble. Kaya nga naman Igsoon. Gitawag kita sa Ginoo pinaagi niini. Kung atong basahon ang mga sulat sa mga kuan kini mga propeta. Basahon nato ang mga sulat sa propeta. Una ta sa Isaiah 57 verse 15. Isaiah, si Isaias. Tan-aw na to kung unsay pasulat sa Ginoo ang Isaias. Chapter 57 verse 15. Ana din yang pulong. Mao kini ang giingon sa balaan o gamhanang Dios nga buhi hangtod sa kanturan. Napuyo ako sa habog balaang dapit. Apan mutipon usab sa tao nga mapaubsanon o naghinulsol sa iyang mga sala. Aron pagdasig o paghatag kaniyag paglaom. Ana ang pulong diaw. Mao kini ang giingon sa balaan ng gamhanang Dios. Ana siya?
Nagpuyo ako sa habog ug balaang dapit. This ang paradise. Dito ang nagpuyo. Pero ana siya, apan utipon usab sa tao nga mapausanon og naghinulsol sa iyang mga sala. So, kung mapausanon daya ang tao, kung naghinulsol siya sa iyang kwan, ang Ginoo naa kaniya permi. Nagauban, nagatipon. Pero kung ang galpo na patipabaw, mulaya sa ng Ginoo. Muna matingala ka, nga gusto ka mo ang puti, ikalanag ang pungrat tapaw ng kayo. Tapon ka. Evaluate yourselves. Evaluate na itong pagaling. Kung saan mahinag-hari na po na dedes kung kasing-kasing. Ang pagpaubos pa, ang po na sa. Sunod, kung sa English, ano na version? Nakita na to sa ESV. Nakita na to diha sa. For thus says the Lord, the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of contrite and lowly spirit. Ano? Lowly spirit, dili mapaytason. Ako ba siya? To revive the spirit of the lowly. So kung malaya ka, tuod sa Ginoo, tawag sa Ginoo kay i-revive ka. Tagan kag paglaom. Ano siya? Then sunod na nga verse atong makita. Kining is Isaiah 66 verse 2. Isaiah 66 verse 2. Ako'y nagbuhat sa tanang butang, usa ako kining tanan. Nag-ingon ang Ginoo, apan ang akong kahimutan mao ang tawo mapausanon. Mahinulsulon ug mahadlokon ka nako. Di ba makita gyapon nato diha nga ang ang kahimutan sa Ginoo, ang tawo mapausanon, mahinulsulon ug mahadlokon sa Ginoo. Pareha sila sense. Karon matud ta sa Matthew. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18 verse 3 paingon sa 4. Ana din yang pulong. Unya miingon siya ana ang Ginoo. Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa kingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios. Mao katong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bata. So kung atong i-summarize ang tulo ka verses, Isaiah 57 o Isaiah 66 ug Matthew 18 to 3 Matthew 18, makita nato diha ang dependence nato sa Ginoo. Dependence sa knowledge and will sa Ginoo. Ngayon ano ganay makadependa tungod kay mapaubsanon ta. Nagpaubos ta sa will sa Ginoo. Nga sense lang ana sa tulo ka verses nga atong ibasa karon. Kung sa English atong Matthew 18, anang English ana sa 3 paingon sa 4, basahon nato. Nga ana siya. And he said, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. For whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Ngano ang bata mangyud gihimo nga example sa Ginoo. Tungod kay kinaya sa bata, God defend. Kung muna ang kinaya sa bata, God defend ra ginas ginikanan. Musalig ra gid sa siyang ginikanan nga bisag ganaw sa basta na yang mama kay safe siya, secure siya, tanan nga panginahanglan niya kay makuha niya, tanan nga panginahanglan kay dili lisod. Kay nagsalig siya sa inahan o amahan. Busa gihimo ni Jesus Christ nga example ang bata, kay grabe ang pagtuo, grabe ang pagsalig, grabe ang dependence. Like po sa child, kita mga Christian dapat po nga sama tas bata. Nga depende ta sa kabubuton sa Ginoo. Magsalig ta sa kabubuton sa Ginoo. Magsalig ta sa iya mga
saad nga ihatag yun niya sa tamang panahon. Dili rebellious ang bata. Mo nang ginakuha ni Jesus Christ. Kaya gani kung pasalagan ni mo ang bata. Lakaw sa kunak ha, mugpalit ko ngani nga to. Muglaong yun na ang bata. Muglaong yun na siya. Di sabaw, di ka kauli mga isa kadlaw, duha kadlaw. Kanang makakadrawon po sa ginikanan nga, imbes mga isa ka semana dito, may mong uli raw nga. Di magdahog yun ang bata. Pero bisan pa ina kataas kay gayon, nga nagulat sa siya, inahanong amahan nga mubalik, nga magdala og katong gipasal siya, nagulat yun na siya. Mo nang kita mga Kristohanon po, kung unsa gisulti ni Jesus Christ in this Bible, maghulat o maglaong kita kay mahitabo kita na mahitabo kita. Kasi may nakadaot sa tao nga kanang mawala ng paglaong kanang dali kay madiskurahe kanang maluya dayon tungod kay ang Ginoo gipakasama niya sa time frame nato sa tao. Time frame nato sa tao. Nga moingon ka og sa daling panahon, ang gina dali inang panahon. Pero tanawon ra nato ang time frame sa Ginoo. Para dito madiskurahe, para dito mawala ang paglaom. Sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Kana atong tanawon para dito ma-discourage lang yung di man day tinuod ninyo saad sa Ginoo. Sabi mo niya, ana sa apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. Ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Unya pag-ingon din sa Ginoo nga kan iato ra gud sa kuan. 1 Peter chapter 1 verse 6. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod ug sa pagkakaroon kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang albon. Mubong panahon. Asa man nga time frame, asa man nga gipasikat. Time frame sa Ginoo, kayo sa ganito, ang usa ka adlaw murag usa lang kalibugan. Tuig sa Ginoo. Mubasi ka, ano siya nga? Mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Kita po niyang literal na itong sabot, mubong panahon. La. Mawala ka na ka o paglaong, tungod kay, di ko kang mubura. Mubura ang panahon. Mubong panahon ra. Di na ka makapadayon sa pagpangalagad. Di na ka makapadayon sa pagsimba sa Ginoo kay na-discourage na kami. Ingon sa Ginoo kay mubura ang panahon ng wagi kong mga pagsulay. Pero kung ibalik na ito dito, sa chapter 38, ano siya? Apan mga hinigugma, ayaw ninyo ikalimti. Nga sa Ginoo ang usa ka adlaw, sama lang sa usa ka libo ka tuig. O ang usa ka libo ka tuig, sama lamang sa usa ka adlaw. Diha, masabtan na to. Nga dili dahil atong time frame, mao'y masunod. Ang atong timeline, mao'y masunod kung dili ang timeline sa Ginoo. Ngayon sa may bato na to. Sa may angay na ito, ang baton ng ison. Para mahimo nga dili ta madiskuray. Para mabato na nato na. Pangunta na rin. Unsay angay na itong baton. Nasabtan bagay na to ang pulong nga kabubuton o ang kahibalo sa Ginoo. Kanang atong bangdaro. Nasabtan ba kayo na to ang pulong nga kabubuton o will sa Ginoo o ang kahibalo o knowledge sa Ginoo? O kung nasabtan nato, mo na ba kini ang atong kinaiya o kinabuhi? Mo na pangutanan to karon. Para matubag to nga dili ta mawala og paglaom tungod kay nakasabot ta kung unsa ang knowledge and will sa Ginoo. Dili atong knowledge, dili ang atong will, kung dili ang knowledge ug will sa Ginoo. O kung mo ka na atong kung nakasabot na kita, so mo na ba gina naghari sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? Mo na ba gina ang atong kinabuhi adlaw-adlaw? Pangutanan ako sa kung kaugalingon. Pangutanan ako yung kaugalingon. Amura mismo ang nakabalo ang Ginoo. Kung kani ba nga makinaiya naghari na. Unsa man ni? So, sa 2 Peter chapter
5 kasugod. 2 Peter chapter 1 verse 5. Makita na to diha. Sa English lang paliw. Ano ni? For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Basa na pa na, so kaya nga gibasa na ko na makita na to niya diha. Ang kanang sa may kuan ako guys, ang katong ibalik daw dito sa previous. Nara. Virtue with knowledge. Kahibalo. Mo tong pangutana kaniyang naghari na ba ni nga mga pulungan kini will sa Ginoo ug ang kahibalo. Naghari na ba ni sa tuwa? So akong basahon magbalik sa Bisaya. Unang kadawang Pedro bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 5. Tungod niini paningkamuti ngay kadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Good ato virtue moto maayong pamatasan. Virtue. Ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. Sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamaynan-tuson. Sa pagkamaynan-tuson ang pagkadiyosnon. Sa pagkadiyosnon ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal ang gugma. Now, masa may buot pasabot ana nga misulat ni Apostol Pedro para sa mga Kristiyano. Kung mapadayon ta sa verse 8, ay tamag wala na. Padayon ta sa ana siya. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Usa pod pasabot sa kini katong kinaiya gikan sa chapter verse 5 paingon sa 7. Unsa man? Kung nagdadaya na kini diha kaninyo. Kung pasabot sa nagdadaya is mo na naghari. Mo na atong nakinabuhi. Mahimo ka mong madasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo. May tungod sa atong Ginoong Kristo. Kung nag-overflow na ni nga mga virtue, kani nga mga kinaiyahan ni sa tuwa. Kung nag-overflow na kini nga mga kinaiya sa tuwa, ut pasabot nga ang imong kahibalo sa Ginoo nasabtan nimo. Naila nimo ang Ginoo. Kay mo na nag-overflow sa atong kinabuhi. Ngayon sa manhi nga mga kinabuhi ani, pasaw na to balik. 5 sugod tag 5. Para ato yung makuan nga ani ang kinabuhi. Kabubuton sa Ginoo o kahibalo sa Ginoo nga dapat nato ikinabuhi. Tungod nini paningkamuti nga igadugang sa inyong pagtuo. Maayong pamatasan. Ana ba ni sa tuwa? Nada ba ni sa kuha? Maayong pamatasan. Dili na ba ko dali masuko? Dili na ba ko magsapot-sapot? Ako gini. Maayong pamatasan. Kung nanayong maayong pamatasan, kahibalo. Sabi ni kahibalo ni, kahibalo na ka sa truth about God. Kahibalo na ka sa kabubuton sa Ginoo, sa kinaiya sa Ginoo. Naghari na ba ni sa itong kinabuhi? Sunod, sa pagpugong sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon, self-control. Magkapugong na bata sa itong kaugalingon. Dili na bata, dali mahirupos kung indong ta sa itong isig ka magtotoo nga. Papasa-basa po Biblia din ha. Pag di, bukod. Pag magkadungog din ka, tingka din. May mumbot man kasi po nga, iya man tagkalawasan. Diba? Mauman na yung ba? Nagharay na ba ng self-control sa tuwa ang pagpugong sa kugalingon? Pagka may nantuson. Pagka may nantuson in a sense nga,
sige naman, patawag si pastor, meeting. Bago pagkita ni Ulig Simbang, meeting na punta. Kita ka pahulay. Daghang kayong mga activity. Balik-balik na bang message. Naghari na ba ni sa ito ang pagkamayan tuson? Sa pagkamayan tuson, ang pagka-Diyos nun. Gamit pag nato ang pagka-Diyos nun nato, spiritually o literally lang. Sa pagka-Diyos nun, ang inigsoong pagmahal. Kanang inigsoong pagmahal, nga nang bitaw gisulti ang gugma. Kaya mato dito sa delegasyon sa Pedro, ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Inigsoong pagmahal. Kung gimahal ni mo igsoon, dili nimo samutan pag duot dito sa kuan, imong tabangan, atong tabangan. Inigsoong pagmahal. Nga kung wala sila tagi. Mingon ta karon niya. Kung sa buti, kahatag na kung may ako. Ang kuan lang ana is magtinabang ay Dios. Inigsoong pagmahal. Di ba kita mo ang igsoon? Bisag mag-away sila, pili niya gugma na, di ba? Kung lain tao ang pasakit na, di ba? Matubo ang grabing gugma niya makita gini. Inga na igsoon man ta sa pagtuo. Kita gusto nga na ikaw ba nato nga nasakitan, naluyahan, nawala ng paglaong nga ipon nato at turon. Dapat ipakita nato. Inigsoong pagmahal ug ang gugma. Ang gugma gyud ang nagbungkos niya ng tanan. Ngayon gani, kung naghari na, kung sa English na, balik sa English version ng 5 paingon sa 7. Kung naghari na igsoon sa to. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, mayong pamatasan, and virtue with knowledge, kahibalo, and knowledge with self-control, pagpugong sa kaugalingon, with steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Verse 8. Ano masakta na to? For these qualities, katong nga mga qualities, katong nga mga kinaiya sa verse 5 to 7, mo din isundan niya nga, for these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa 9, for whoever lacks these qualities, kung wala ka itong mga kinayahato, katong 5 to 7, kung wala ka itong mga kinayahato, is so not nearsightedness, buta, that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Kung wala ka itong mga kinayahato, mapabusanon, ano sa ito at kumalikon. Kung wala ka itong mga kinayang kaning maayong pamatasan, kahibalo, pagbukong sa kaugalingon, pagkamay ng tuson, pagka-Diyos nun, inigsoong pagmahal o gugma. Kung wala ka ito, igsoon, iniging diri nga, sanayin anak siya din hinga. Kung wala ka ito mga kinaihan to, anak siya sanayin. Apan ka itong wala, makabato ni ini, buta o halap. Kung nakalimot siya nga, kipasaylo na ang iyang mga sala. So dapat na itong naunaon, nga kung naanak ka itong mga kinaihan to, mo na assurance sa imuha nga buwas na ka. Mo na assurance sa imuha nga wala na ka sa mundaan nga kinabuhi. Pero kung napagyapon ang mga kinabuhi ang nasa itong kinabuhi, kung naghari pagyapon na siya, ikaw na kay balupod ng question sa mga kaugalingon. Kaya kung unsa gani, kung wala nimo na batulan ang mga kinaiha, halap og nakalimot ka nga gipasaylo na ang imong mga sala. Sa 10, usa mga igsoon, panikamuti gayud nga kapamatud-an ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mapukan. Sa unsa man klase nga pagkapukan? Kung nagdagaya na bitaw na, kung nag-overflow na nga mga kinaiya sa itong kinabuhi. Ang mahitabo na, dili ka mapukan, never fail,
Dili na ka ma-stumble sa mga doubt, sa mga pagduha-duha. Dili na ka magduha-duha. Kristohan ang bagay ko. Kung naghari na na si Noah, di na ka maka-question. Kristohan ang bagay ko. Dili na ka ma-stumble into fear. Dili na ka mahadlok. Dili na ka mahadlok na. So, padulngan na ko. Dili na ka mahadlok igsoon. Tungod kay naghari, nagdagaya man to nga mao nga kinaiya. Unya, dili na ka magsigig bunay og question. Questioning. Pangutana. Sa pagika ko ba? Luwas pagika ko ani? Sa pagika akong kinabuhi. Sa pagika padulong ani? Tungod kay wa man to nag-overflow naghari sa imong kinaiya. Wala naghari sa atong kinabuhi kadtong mao mga virtue. Kadtong mao mga pangatasan. But enjoy assurance that they are saved. Kung nag-overflow to nga mga virtue, kita sa Christian, mag-enjoy kita sa assurance nga kita luwas. Nagkaroon igsoon. Pangutana. Balik ko na po itong pangutana. So may angay na itong buhaton. Nasabtan na bagyo na to ang pulong nga will or kabubuton sa Ginoo o ang hibalo or knowledge sa Ginoo. O kung nasabtan na nato, mauna ba kini ang atong kinaiya o ikinabuhi? Ikaw raw ako ang makatubag niya na kay utropod ko sama kaninyo igsoon. Nalang ko dinhi aron pagdala sa pulong sa Ginoo nga giandam na niya. Aron kita mapadayonon sa pagpangalagad kaniya. Di na to malimtan ang giingon nga paningkamuti ang imong pagkatinawag ug ang imong pagkapinili. Piniling katawhan sa Dios nga giluwas, gidala gikan sa kangit-ngit paingon sa kahayag sa Ginoo. Dili na to malimtan nga si Jesucristo nagpakamatay kanimo kanako sa usa lamang, sa makausa lamang og sa tanang panahon. Nga dili basta-basta ang iyang ransom. Dili basta-basta ang gibayad sa imong sala, sa akong sala, sa atong sala, kundi ang hamili bilihong dugo ni Jesus Christ. Dili na ito malimtan igsoon nga kini mga kinaiyahan ni humble, humility, submission, katong maayong mga buhat, mapausanon, pagpugong sa kaugalingon, pagka-Diyos nun, iningso pagmahal ang mga gugma, kinaiya kana ni Jesucristo na angay na to sundot. Kaya nag-set siya sa example while nga pa diri sa kalibutan aron mao kanay buhaton sa magtotoo nga sama kanimo sama kanako. Usa pa ning kamutan nato igsoon. Nga matag karon og unya. Mao gyud na ang atong magkinabuhi. So kanalang sa karon nga buntag kung nagatuo, kung nagaampo nga bisan pa sa maong mga pulong matagaan yun nato o kapo kayo nga value kung sa ang pagkinabuhi nga mapausanon. Pero sa ganito